Kasado na ang ikatlong civilian mission ng grupong Atin Ito Coalition sa bahagi ng West Philippine Sea. Dito ay isang concert naman ang isasagawa para sa promosyon ng kapayapaan, pagkakaisa at solidarity. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Tuloy na ang ikatlong civilian mission ng grupong Atin Ito Coalition sa bahagi ng West Philippine Sea mula May 26 hanggang May 30. Isang sea concert ang isasagawa para sa promosyon ng kapayapaan, pagkakaisa at solidarity. This unprecedented cultural mission marks another historic first, the first ever sea concert in the West Philippine Sea. It seeks to affirm our claim in the region, not through force, but through the power of art, music, and solidarity. The sea concert will bring together artists, musicians, fisherfolk, and civil society leaders from the Philippines and neighboring countries. Ayon sa singer na si Noel Cabangon, kabilang sa concert ng mga local artists gaya ni Ebby Dancel at international artists mula sa Japan, Indonesia, Malaysia at maging South Korea. Unang magsasagawa ng concert sa El Nido, Palawan at maging sa territorial waters ng Pagasa Island. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng grupo sa National Task Force in the West Philippine Sea at National Maritime Council. And just like in the previous missions, we're expecting na they will be monitoring our mission probably at a safe distance. Like last time, may mga ilang sumama to escort from the PCG. Primarily to make sure na safe and secure yung ating mission. So, constant naman yung ating pakikipag-usap sa kanila. Binigyang din ng grupo na ang kaligtasan ng lahat ang prioridad sa isasagawang civilian mission lalo't posibleng magkaroon ng shadowing. Ayon naman kay Akbayan Representative-elect Chel Jokno, kinakailangan na labanan ng Chinese disinformation tungkol sa West Philippine Sea. Medyo nakakalungkot lang na meron tayong mga kababayan na nadadala ng Chinese disinformation at nakakabahala pa na may mga kababayan tayo na sila mismo yung nagkakalat ng Chinese disinformation. Isusulong po natin ang mandatory education tungkol sa West Philippine Sea sa lahat ng level ng pag-aaral. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, malaga na magkaisa ang bansa matapos ang nagdaang eleksyon para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasama sa kanilang isusulong ang pagkakaroon ng West Philippine Sea Block sa Kamara. Kasama din po doon sa ating tulak na panukalang batas, ito pong WPS Institute para pag-aralan, i-harness, and we take full leadership. Ang gobyerno, kasama ang mga eksperto, kasama ang mga communities will join together in harnessing the potential of the West Philippine Sea. Nais din ng party list group na maideklara ang July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Lalo sa susunod na taon ay isang dekada na mula nang manalo ang Pilipinas sa 2016 arbitral ruling. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.